Well, magandang gabi sa bawat isa. Dito sa ating seventh video ng Ecclesiology ay ipinakita kung ano talaga ang pagiging miyembro ng Iglesia ng Diyos. Nakita natin yung pamamaraan ng tao at yung tunay na pamamaraan ng Diyos ay bagamat ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan, ang Diyos ang namimili ng kanyang ililigtas ay hindi maaring walang bahagi ang tao sa tugon niya sa Ebanghelyo. Malinaw po yun sa Biblia. Hindi ka pwedeng pinili lang ng Diyos na walang dahilan. Malala ko nga si Abraham, doon sa video ko last Sunday na sabi ko, ang magulang ni Abraham ay mananamba ng Diyos-Diyosan ayon sa Joshua 24:2, si Tera. Ang tanong ko ay, anong nakita ng Diyos kay Abraham? Bakit siya pinili ng Diyos? At ako'y naniniwala na si Abraham ay malamang kinu-question niya ang Diyos-Diyosan ng kanyang amang si Tera. Hindi ito ang nagligtas kay Noe sa malaking baha. Hindi ito ang gumulo ng pananalita ng mga tao doon sa Babel. Malamang yun ang iniisip ni Abraham sa panahon na yan nang tawagin siya ng Diyos. Nakita ng Diyos na meron siyang paghahanap sa Diyos. At ilang beses niyo na rin napakinggan sa akin na ang Diyos ay nagnanais na makakita ng totoong butil ng paghahanap sa Diyos. Pag wala yon, ay hindi pakikilaman ng Diyos ang tao. Malinaw po yan sa Acts chapter 17 na inilagay ng Diyos ang tao sa lugar at kung kailan upang ang tao ay maghanap sa Kanya. At pag ang tao ay naghanap sa Diyos, ang Diyos naman ay talagang kinakatagpo niya ito. Nakita natin yan sa buhay ni Zaccheo. So, yan po ang pasimula ng relasyon ng Diyos sa tao. Na born again siya, na meron siyang tugon at yan yung ating pag-uusapan sa 25 dito sa seminar. Mga hakbang ng pananampalataya ng tao na magdadala sa kanya sa kapanganakang muli. Alam niyo po, merong sinabi sa Acts 5:32 na ang banal na espiritu ay binibigay ng Diyos sa mga masunurin. At naniniwala ako na yun ay doon sa kanyang pagtanggap sa atin. Makinig kayo sa salitang yan. Kahit tanggapin mo ng 10 beses ang Panginoon, kung hindi kanya tatanggapin, wala yon. Siya ang tumatanggap sa atin. Nabanggit ni Brother Joseph kanina, yun ay nasa Acts chapter 15 verse 8 to 9 na pag nakikita ng Diyos na tama ang puso ng tao, ay tinatanggap niya tayo at ang katibayan na tinanggap niya ang tao ay ang kanyang banal na espiritu. Well, later on, makikita mo na ito ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kauhawan niya sa salita ng Diyos. Yan ang unang-una, maraming palatandaan. Pero maging maingat kayo mga kapatid sapagkat ang mundong ito at ang diablo ay talagang ginagaya-gaya yung mga palatandaan ng banal na Espiritu. Minsan ay malayong-malayo na pero dahil maganda at madali ay inaangkin yon ng mga tao. So, nagiging member lang ng Iglesia ng Diyos ang isang tao pagka siya ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Yan ang selyo ng Diyos na pag-aari niya tayo. Hindi pa natatapos diyan, mga kapatid. Ang maganda kong halimbawa na ipakita sa inyo ay ang iglesia sa o mga iglesia sa Aklat ng Pahayag. Diyan sa Revelation chapter 2 and chapter 3. Bagamat walang sinasabi kung sino ang nag-pioneer sa kanila, pero ito kasi ay mga iglesia sa mga hentil. Yung Efeso, Smyrna, Philadelphia, Sardis, Laodicea, Pergamum, at hindi ko maalala yung isa. Namiss ko yung isa. Yan ang mga iglesia diyan at yan ay mga hentil na iglesia. And I believe na si Paul ang nag-pioneer sa kanila because he was the apostle to the Gentiles. Isang bagay kay Apostol Pablo ay talagang hindi siya papayag na
Hindi tama yung ebanghelyo. Galit si Pablo diyan ayon sa Galacia 1:7 hanggang 11. Galit si Pablo sa maling ebanghelyo. Galit siya sa ibang Jesus. Galit siya at alam niya kung ano ang ibang espiritu. Sa 2 Corinthians 11:1-3. Alam niya yung mga yan. At nais kong patunayan sa inyo, nung si Pablo ay nangangaral kasama si Silas sa Acts chapter 16, isang dalagita na inaalihan ng masamang espiritu ang laging nakasunod sa kanila, at maganda yung sinasabi niya na parang suporta kina Pablo at kay Silas. Sinisigaw ng batang yon, sila ay mga lingkod ng Diyos, pakinggan nyo sila. Pero si Pablo ay ayaw niyang ma-identify sa mga ganong espiritu. And so, Paul rebuked that spirit sa dalagitang yon. Makikita natin na si Pablo alam na alam niya. Now, ang punto ko mga kapatid, si Pablo naman ay hindi siya papayag na ang mga mananampalataya nung una ay hindi magtataglay o hindi tatanggap ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga doon sa Acts chapter 19, 1-7 ay makita nyo na talagang sinasadya ni Pablo na pupuntahan yung mga mananampalataya na alam niya na may problema sa kanilang pananampalataya. So, itong mga iglesia sa Pahayag Kabanata 2 at 3 ay mga iglesia na totoo. Sila ay mga iglesia ng Diyos. Kaya lang, tingnan nyo na hindi lang natatapos sa pagiging kabahagi ng iglesia. Makikita nyo na kapag hindi ka naging consistent sa iyong relasyon, ay makakatikim ka ng pagtutuwid sa Diyos. Makakatikim ka ng rebuke sa Panginoon. At yan ay pag-ibig ng Diyos. So diyan sa 7 iglesia na yan, ay makikita natin na yung katulad ng pinag-uusapan natin dito, na kahit miyembro ka ng tunay na iglesia, pag mali ang buhay mo, ay talagang ihihiwalay ka ng Diyos. Isi-single out ka ng Diyos. Ihihiwalay ka niya pag mali ang buhay mo. Kahit member ka pa ng tunay na iglesia ng Diyos. Pero meron ditong 2 iglesia na matino. At yan ay nagpapasimula sa nakikita ko sa pagtuturo sa mga leader kung gayon. Ang iglesia ng Smyrna at ng Philadelphia ay maayos na iglesia sapagkat meron silang mga tagapagturo na fully new covenant sila. Bakit ko sinabi yon? Ang 2 iglesyang yan ay ginugulo ng mga sinagoga ni Satanas. Miyembro ng sinagoga ni Satanas. Ano yung mga miyembro ng sinagoga ni Satanas? Ang miyembro ng sinagoga ni Satanas ay mga churches na nag-i-implement ng kahalo ang Old Covenant laws and blessings. Narinig niyo yun mga kapatid? Ang mga sinagoga ni Satanas na tinutukoy sa Revelation chapter 2 verse 9 and chapter 3 verse 9 and 10 ay mga iglesia na na-infiltrate ng Judaism. Ito ay mga inaangkin yung mga blessing sa Israel at mga law ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. That is a synagogue of Satan, mga katuruan ng Diablo. So gusto ko muna ipakita sa inyo mga kapatid na kahit mga nasa tunay na iglesia ng Diyos ay kung hindi ka mag-ayos ng buhay mo, hindi tayo katulad ng mga relihiyon sa mundong ito na inaangkin lang ng pagiging miyembro ng iglesyang totoo, iglesyang tama. Wala naman sa buhay. Mas gugustuhin ng Diyos na manahimik ka lang at ipakita mo na ikaw ay talagang namumuhay na katulad ni Kristo. Yan ang siguridad mo para ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos sa walang hanggan. Now, dito sa mga iglesyang ito, ay may mga iglesia naman na halo, may totoo, may namumuhay ng tama,
Ang totoo, mga kapatid, katulad ng sabi ko, lahat naman yan ay nag-umpisa ng tama. Kaya lang, kalaunan, may mga tinatanggap na aral ang mga ilan sa kanila, katulad ng Pergamum. May mga sinasabi ang Diyos na, tingnan ko lang ito ha mga kapatid, katulad ng, sabi niya sa Pergamum, chapter 2, verse 14. Sabi niya, nevertheless, I have few things against you. There are some among you. May mga ilan sa inyo, sabi niya, who hold the teachings of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin. Now, ayoko nang elaborate yung tungkol sa kasalanan yan. Ang nais kong makita niyo mga kapatid ay napapasok talaga ng mali ang mga iglesia na pabaya ang mga leader at naghahangad ng mga actually kailangan kong banggitin na itong si Balaam ay tungkol sa pera ang problema niyan eh. So, iyan ang naging problema nito. Pero tingnan nyo, may mga tao doon na nananatili na talagang naghahanap sa Diyos. Yun ang maganda doon. And then later on sa Thyatira ay sinabi rin ng Panginoon sa iglesia ito sa 2:24. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teachings and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any burden on you except to hold on what you have until I come. Meaning mga kapatid, ipinapakita ko sa inyo na kahit tayo ay naging miyembro ng Iglesia ng Panginoon, there is always a tendency na kung tayo ay nagbababa ng ating standard, naalis natin yung ating kalasag ng pananampalataya, ibinababa natin ito, there is always a danger. Sisingitan ka talaga ng dyablo. Kaya huwag tayong pakampante. Ang kaaway natin ay grabe. He is like a roaring lion looking for someone to devour. Sabi ng Biblia. At marami akong nakikita na akala nila ay technique itong New Covenant. Itong mga akala nila kapag ka nagpabautismo na ay okay na. Nagparibaptize na ay okay na. No, mga kapatid, walang magic dito. Unless you consistently seek the Lord and obey Him, ay ikaw ay nasa danger zone. So sa Revelation naman, ipakita ko lang sa inyo ang mga ilan, ano, na ang mga tunay na iglesyang ito napasok ng mali pero may mga ilang tao na nananatili. Ano ang ibig sabihin diyan? Kahit tayo ay nasa tunay na iglesia ng Diyos, ay ang ating tanging seguridad ay yung ating pagpupursigi sa tama. Hanapin talaga ang Diyos. Sabi ng 3:4, yet you have a people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life. Tingnan niyo ang Panginoon na iniingatan naman niya yung mga nagpupursigi. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Pag wala ka ng pagpupursigi sa tama, hindi ka rin pipilitin ng Diyos. Pero pag ikaw ay nagsisikap, kahit meron kang mga flaws, meron kang mga kakulangan, alam ng Diyos ang puso mo na naghahanap ka ng tama, naghahanap ka ng totoo, gusto mong mabuhay ng tama, tutulungan ka ng Diyos. Yan ang Diyos na nakita ko sa Biblia. Talagang nagsisikap siya na tulungan tayo. But anyway, pinapakita ko lang sa inyo na hindi seguridad ang pagiging miyembro ng tama ang turo ng iglesia, tamang iglesia. Sabagay, pag mali na talagang turo, delikado na yan eh. Pero kahit na tama ang itinuturo sa atin, pag hindi pa rin tayo naging tapat sa katotohanan, very dangerous pa rin. Nais ko rin makita ninyo ang mga ilang iglesia sa mga katulad ng Efeso. Ano ang problema ng Ephesus? Ang problema ng Ephesus later on ay makita rito sa Revelation. Pero ang maganda sa Ephesus ay naturuan talaga sila ng maayos ni Pablo, pero later on ay unti-unti ay meron pa ring danger. Kaya sabi niya, kailangan ay lumago sila sa pananampalataya. Then sabi ng I think 4:15,
then we are no longer being fast, tossed back and forth by the waves of teachings, by the cunning and craftiness of men and the deceitful scheming. Grabe, maraming mandaraya sa mundong ito. Ang Galacia ay binabalaan ni Pablo na they are bewitched. Well, lahat naman ng iglesia, mga kapatid, ay talagang may mga babala sa kanila because alam niyo, pag hindi yan pababayaan ng diablo na basta tuloy-tuloy lang na walang problema. Yung mga problema na ipinapadala ng diablo at ginagawa niya sa iglesia ng Diyos ay nagiging katatagan ng mga anak ng Diyos. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Problems becomes our strength pag marunong tayong tumugon sa mga problema. Alam niyo, yung mga batas ni Kristo ay kung titingnan niyo ilan diyan ay makikita niyo na kailangan tumugon tayo ng tama. Halimbawa, sabi niya, pag may kumuha sa iyong balabal, ibagay mo pati ang iyong tunika. Meaning, how to respond with those instances are very important. Marami doon sa mga batas ni Kristo sa chapter 5, chapter 6, chapter 7 ng Matthew ay nangangailangan ng tamang response mula sa mga anak ng Diyos. Doon yung makikita na tayo ay tinutulungan ng Diyos na gumawa kapag nakikita niya ang puso natin, hindi tayo natutuwa sa mga kamalian at sa mga kasalanan. Nalulugod ang Diyos sa mga anak niya na nagnanais talaga na gawin ang mga bagay-bagay sang-ayon sa kanyang ninanais at disenyo, kalooban. Yan ang ating dakilang Ama. So, ang church ay talagang blessed ito. Malala ko yung sabi ng Panginoon, even the gates of Hades will not prevail against it. Biruin nyo, ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa kanyang tunay na iglesia. Ang diablo ay walang magagawa sa mga anak ng Diyos. Maliban sa pahintulutan ng Diyos, a little bit harm or physical harm, but eternity is secured kapag ang puso natin ay talagang sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Hindi ko po alam kung ano yung susunod nating video. Back to you, Kuya Joseph. Thank you, Pastor. Ask ko po si Sister Mera to close us in prayer. Wala na po kayo announcement, Pastor. Hindi na ako mag-a-announce. Ilang beses ko na in-announce. Ako ay satisfied na sa mga nagpa-register. Kung merong madagdag, well, praise the Lord. Pag wala, praise the Lord. Pag hindi interesado, huwag na pumunta dahil sasabihin ko sa inyo, pag ikaw ay hesitant na sumunod sa Panginoon, hesitant din ang Diyos na ibibigay sa iyo ang kanyang banal na Espiritu. Yun lang ang alam ko sa Panginoon. Ang higpit na, no? Sige, Kuya Seth. Sige po, Sister Mera, close us in prayer po. Sige po, let us pray. Father God, salamat pong muli sa gabing ito. Salamat po sa mga natutunan namin. Nawa hindi lang po ito head knowledge o Diyos, kundi amin itong i-apply sa aming buhay at aming isa sa buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na kaming lahat ay patuloy nga po na hanapin ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Salamat din po sa buhay ni Pastor Arthur. Patuloy mo siya bigyan ng kalakasan, Panginoon, kaniyang pisikal na pangangatawan, patuloy ang kagalingan, O Diyos, O God. Salamat po, maging si Pastor Joseph, God, ingatan po ninyo, O Diyos. Kaming lahat, Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa gabing ito, sa aming paghiwa-hiwalay. Ikaw po ang Diyos na patuloy mag-ingat sa bawat isa. Salamat po sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen.